man direktang tinamaan ng bagyong Butchoy, matinding ulan pa rin ang nararanasan sa ilang lugar sa bansa. Sa Zambales, umabot na hanggang bewang ang baha sa ilang bayan. Apektado naman ang hanap buhay ng mga mangingisda sa Oriental Mindoro na hindi muna pinayagang pumalaot. Live mula sa Zambales, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Jessica, magdamag na binayo ng malakas na ulan itong buong probinsya ng Zambales at ilang mga probinsya pa sa bansa. No? Kaya pinag-iingat ang lahat ng mga residente, lalong-lalo na yung mga nasa malapit sa mga bundok, sa mga ilog, mga daan ng tubig at sa mga dagat at yung mga nasa mababang lugar. Alas 9 pa lang ng umaga, parang pahapon na sa Zambales kanina. Malakas kasi ang ulan at hanging dala ng habagat na pinalalakas ng bagyong Butchoy. Tumagal ang walang patid na pag-ulan ng 1 oras. Kaya mga mabababang lugar, mabilis na binaha. 9 sa 11 barangay sa bayan ng San Felipe ang lubog sa baha. Ang ilang bahay, bubong na lang ang kita. May mga residenteng nakalikas na raw bago pa tumaas ang tubig. Pero may mangilang-ilang inabutan na ng baha. May mga dinala na kami sa barangay pero kasi may gaya nito may nilipatan silang mas mataas. Mga kamag-anak. Mga kamag-anak. Tapos may mga ayaw lumikas kasi may mga gamit na So may nagbabantay. Kaya minomonitor namin dito sa. Hindi naman agad nakalikas sa mga binahang bahay ang mga taga Botolan at Karatig lugar. Kanina lang po mga bandang 6:30, sir. Doon nagsimula magtumaan. Kanina lang, bigla lang siya eh. Ngayon lang to. Ngayon lang umabot ng ganyan. May mga naitalaring pagbaha sa bayan ng Narciso. Ang mga batang ito walang takot na naglalaro sa hanggang dibdib na tubig. Minamadali naman ng DPWH ang pagayos ng riprap sa bayan ng Kabangan. Patuloy raw ang pagtaas ng tubig sa creek at kung magpapatuloy ang pagulan ay posibleng umabot sa kalsada. Nakaranas naman ng rock slide sa Bontoc Baguio Road dahil sa pagulan. Agad na nagsagawa ng clearing operations ang DPWH para iwas aksidente. Sa Bataan, bagaman hindi kalakasan ng ulan, may mga lugar pa ring binaha. May sumemplang pangang motorsiklo dahil sa madulas sa kalsada habang nagsuspindi ng klase sa ilang paaralan. Pinangangambahan naman sa Gapan City, Nueva Ecija ang epekto ng masamang panahon. Hindi raw kasi sapat ang kanilang gamit sakaling dumating ang kalamidad. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, bukod sa dadalawa na lang ang kanilang rubber boat, hindi pa gumagana ang ikinakabit na makina rito. Naiparating na raw sa LGU ang kanilang problema. Nangako naman ang kanilang alkalde na tutugunan ito sa lalong madaling panahon. Kinakailangan natin unang-una yung training seminar doon sa mga tao natin. Pangalawa, equipment, mga gamitan. Kaya pa kumabot kahit in 2 weeks time kailangan makabili na ako ng mga gamit. Pabugso-bugso man ng ulan sa Oriental Mindoro, naperwisyo pa rin ang hanap buhay ng mga mangingisda. Ang barangay Pachoca sa coastal town na umaasa sa pangista, tigil hanap buhay muna dahil sa masamang panahon. Pagka isang laot ay mahigit 1,000 ang lugi. Ay meron kung minsan ay hanggang sa palaki ng palaki ang gasto. O paano pong gagawin ninyo yan? Di titigil. Kapag malakas ang alon na, pag inalaot kami na inabot kami ng alon, ay ang alam namin, hindi kami makauwi dahil malakas talaga ang alon. Ay minsan naman nakalma. Sa tuwing masama ang panahon, SOP sa lahat ng mangingisda at mga nakatira sa baybayin na huwag pumalaot bilang pag-iingat. Pinag-iingat din ng mga nakatira malapit sa mga bundok. Hindi nakakatakot yung rain na mararamdaman mo rito. Nakakatakot yung rain na hindi mo alam na coming from the mountains. Sa Udjongan, Romblon, nagtumbahan naman ang mga puno at poste ng kuryente kasunod ng malakas sa buhos ng ulan. Nawalan tuloy ng kuryente ang ilang lugar. Pinag-iingat naman ng mga residenteng nakatira sa mga landslide-prone area. Alam mo, Jessica, sa ngayon ay yung mismong mga residente na rin at yung mga opisyal ng mga barangay ang alerto sa ngayon at ayon sa mga nakausap ko, mga opisyal ng barangay ay magbabantay sila hanggang mamayang madaling araw, hanggang bukas. Dahil yung pagbagsak o pagbagsak dito ng tubig mula sa mga bundok ay patuloy pa rin at
Although kaninang hapon, Jessica, huminto ang ulan hanggang kaninang alas 7 ng gabi. Ang problema, medyo nararamdaman ulit, although hindi naman ganun kalakas yung pagbuhos ng ulan gaya ng naranasan kaninang umaga. No? Pero gayon pa man, ayon sa mga otoridad, ay iba yung pag-iingat pa rin sa mga residente, lalo na sa mga low-lying areas at yung malapit sa mga bundok dahil sa mga rock slide at landslide na pwedeng mangyari anytime dahil malalambot ang lupa dyan sa mga bulubundukin. Jessica? Okay, Cesar, mahaba yung summer natin, tapos nag-El Nino pa, so medyo natuyo yung mga ilog, yung mga estero. Dyan ba sa Zambales, nag-dredge ba? Alam ko kasi eleksyon, abala yung mga politiko natin, di ba? Drainage ba nila, dinisilt, nilinis yung mga daluyan ng tubig katulad ng mga ilog para lumalim ulit, hindi madaling umapaw pagka ganitong ulan? Jessica, yung ibang mga nadaanan natin na mga waterways, particular yung sinasabi natin mga ilog, may mga nakita tayo na hindi mga dinredge. Although, I'm sure, alam ng mga lokal na pamahalaan na itong mga ilog na ganito na yung iba siguro hindi dinadaanan masyado ng mga tubig galing sa bundok, hindi ganong naaapektuhan. Although nakita rin natin, Jessica, yung trabaho na ginagawa ng lokal na pamahalaan, particular ang DPWH, sa pag-ikot natin kanina kahit nga malakas ang ulan, nakita natin na talagang masipag silang lahat sa pag-aayos ng mga ripraps, ng mga dikes, dahil yan talaga ang nagiging problema nila, Jessica, dito sa lugar, lalo na yung sa mga binabaha palagi. Dahil yung kumbaga yung volume ng ulan na nanggagaling sa bundok, hindi naman nila masusukat kung gaano kalakas o kadami yan. At ang sinasabi pa ng mga otoridad, lalo na yung mga dadaluyan pa nitong mga tubig na galing sa bundok, ang next niyan ay pababa na, Jessica, papunta dyan sa Pampanga, Bulacan. Yan yung mga medyo iniingatan. Kailangan din, syempre, ng mga residente sa mga dadaluyan ng mga galing na tubig dito sa taas, sa Zambales, na iba yung ingat pa rin. At yun, gaya ng ibang ginagawa ng lokal na pamahalaan dito at ng DPWH, ay patuloy pa rin, Jessica, yung ginagawa nilang dredging, yung mga, kumbaga, latak na galing sa matataas na bundok ay dahil na nga naging lahar-prone area itong lugar na ito, ay inaayos naman nila. At sana rin nga yung ibang mga dadaanan pa ng volume ng tubig na galing dito sa Zambales ay maging alerto na rin sila. Ngayon pa lang, hindi pa man dumarating yung malakas na tubig na galing dito sa Zambales na bababa sa mga low-lying areas. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Zambales, Cesar Apolinario.